Lucas chapter 9. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika. At sa anumang bahay na inyong pusukin, doon kayo mga tira, at buhat dooy magsialis kayo, at ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa na pinakapatotoo laban sa kanila. At sila'y nagsialis at nagsiparoon sa lahat ng mga nayon na pinangangaral ang ebanghelyo at nagpapagaling saan man. Nabalitaan nga ni Herodes na tetrarka ang lahat na ginawa, at siya'y totoong natitilihan sapagkat sinabi ng ilan na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay, at ng ilan na si Elias ay lumitaw, at ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon. At sinabi ni Herodes, pinugutan ko ng ulo si Juan, datapwat sino nga ito na tungkol sa kanya ay nababalitaan ko ang gayong bagay, at pinagsisikapan niyang siya'y makita. At nang magsibalik ang mga apostol, ay sinaysay nila sa kanya kung anong mga bagay ang kanilang ginawa. At sila'y sinama niya at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinatawag na Bethsaida. At tapat ng maalaman ng mga karamihan, ay nagsisunod sa kanya, at sila'y tinanggap niyang may galak at sinalita sa kanilang tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagagaling niya ang nangagkakailang gamutin. At nagpasimulang kumiling ang araw, at nagsilapit ang 12 at nangagsabi sa kanya, paalisin mo ang karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot-libot, at mga kapanuluyan at mga kakuha ng pagkain, sapagkat nangagrito sa isang ilang na dako. Datapwat sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila, wala tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, malibang kami magsiyaon at ibili ng pagkain ng lahat ng mga taong ito, sapagkat sila'y may 5,000 lalaki. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupiin ninyo sila ng pulutong na may tig-50 bawat isa. At gayon ang ginawa nila, at pinaupo silang lahat. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. At sila'y nagsikain at nangabusog ang lahat, at lumabis sa kanila na mga pinagputol-putol ay pinulot na 12 bakol. At nangyari nang siya'y nananalangin ng bukod na ang mga alagad ay kasama niya, at tinanong niya sila na sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? At pagsagot nila ay nangagsabi, si Juan Bautista. Datapwat sinasabi ng mga iba, si Elias, at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Datapwat ipinagwili niya at pinag-utos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao, na sinasabi, kinakailangang magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao, at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at patayin at muling ibangon sa 3 araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao
kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay kakahiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos. At nangyari nang makaraan ang may mga 8 araw pagkatapos ng mga pananalitang ito na sinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. At samantalang siya ay nananalangin ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw. At narito, 2 lalaki ay nakikipag-usap sa kanya na ang mga ito'y si Moises at si Elias na napakitang may kaluwalhatian at nag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nagaantok, datapat nang sila'y mga gising na totoo ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang 2 lalaking nakatayong kasama niya. At nangyari samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kanya ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa tayo ng 3 dampa, isang sa iyo at isang kay Moises at isang kay Elias. At hindi nalalaman ang kanyang sinasabi, at samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito ay dumating ang isang alapaap at sila'y naliliman at sila'y nangatakot nang sila'y mga papasok sa alapaap. At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, Ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. At nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpungang nag-iisa. At sila'y di nagsisiimik at ng mga araw na yaoy, hindi nila sinabi kanino mang tao ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. At nangyari ng kinabukasan ng pagbaba nila mula sa bundok, ay sinulubong siya ng lubhang maraming tao. At narito isang lalaki sa karamihan ay sumigaw na nagsasabi, Guro, ipinamamanhik ko sa iyo na iyong tignan ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y aking bugtong na anak. At narito, inaalihan siya ng isang espiritu at siya'y biglang nagsisigaw at siya'y nililiglig na pinabubula ang bibig at bahagyan ng siya'y hiwalayan na siya'y totoong pinasasakitan. At ipinamamanhik ko sa iyong mga alagad na palabasin siya at hindi nila magawa. At sumagot si Jesus at nagsabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikisama ako sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo. At samantalang siya lumapit at ay binuwal siya ng demonyo at pinapangatal na mainam, datapot ng pinagwikaan ni Jesus ang karumaldumal na espiritu at pinagaling ang bata at isinauli siya sa kanyang ama. At nangagtaka silang lahat sa kararangalan ng Diyos, datapot samantalang ang lahat ay nagsisipang gilalas sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, datapot hindi sila napag-uunawang sabing ito, at sa kanila'y nalilingid upang ito'y huwag unawa at nangatatakot silang magsipagtanong sa kanya ng tungkol sa sabing ito. At nagkaroon ng isang pagmamatwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanilang pinakadakila. Datapot pagkaunawa ni Jesus sa pangangatwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping at sinabi sa kanila, Ang sinumang tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap, at ang sinumang tumanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat ay siyang dakila. At sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo,
sa pangalan mo at aming pinagbawalan siya sapagkat siya ay hindi sumasa atin. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. At nangyari nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas ay panatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha at nagsiyaon sila at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap sapagkat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Datapwat lumingon siya at sila'y pinagwikaan at sila'y nagsiparon sa ibang nayon. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lunggang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad, datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.